Mabilis lang para sa PBA updates. Dating import na dahil ng Bay Area Dragons na si Miles Power nagpasa rin sa serbesa kapag naging coach ng SMB ang defensive point guard na si Chris Ross na magsusuot daw siya ng SMB uniform. Papalagan kaya ito ng SMB? Bagay kaya dito ng Coach Chris? Sabi kasi ni Chris Ross noong nakarang Martes sa PBA Media Day. Itinaga daw siya ni Boss Al Francis na maging isa sa assistant playing coach ng serbesa. Ang 9-time PBA champion at 7 all-time defensive team member ay may plano pa na maglaro ng 2 taon sa serbesa bago niya tahakin ang career sa pagkukoach. As of the writing, 38 years old na itong si Chris Ross. Kung mangyari ito ay magandang move para sa SMB kasi mukhang hindi nababalik si Coach Leo Austria sa serbesa. At itong si Coach Gallant mukhang foul sa mga fans dahil sa hilig nito magbangko at sa palasan ng players ay medyo hindi pa ganong kaasa. Kung in 2 years time at ngayon nasa rebuild stage ang SMB, mukhang in preparation nga ito para kay Chris Ross. Nakikita din natin kay Ross ang decision making niya sa court, isang potential na skill para maging isang coach. Ang tanong lang dito ay kung sino ang papalit sa kanya. Mukhang konektado lahat ito sa mga pangyayari ngayon. Matatandaan itong nga si Robert Bolick na nagre-request ng cancellation of contract sa kanyang team sa Japan na Fukushima Fire Bonds. At kumpirmado na nang babalik ito sa PBA sa mother team niya na Northport. Ayon sa PBA rules, nasa Batang Pier pa rin ang rights niya. Pero mukhang dadaaw na sa barko itong si Berto at lalapag sa serbesa. Ito nakikita kong senaryo kung saan itong si Berto ang papalit kay Ross bilang court general ng SMB. Fully-loaded na nga ang SMB nito with newly acquired Jaranteng. Pero ang tanong, sino ay pamimigay ng SMB para makuha si Bolick? Parang ayaw na ng SMB na magbigay ng mga future round picks. Kaya sa tingin ko ay papackage ng SMB itong si Romeo, Teng at Inciso sa Northport. May 70% chance na mangyari ito. Nalaman natin sa conference na ito ang progress ng maganda takbo ng serbesa. Pero pag hindi sila mag-champion, ay alam na ang sunod nilang gagawin. Malalang trade. Maaaring mapaaga siguro ang pag-takeover ni Ross as coach sa SMB. Sa kabilang banda naman itong Converge na bagong team sa PBA ay parang hinihigpitan masyado. Parang hindi pabor sa kanila ang desisyon ni Comet. Parang ang system nito ay aalis na nga lang itong Converge. Lalo na may bagong issue na naman ngayon sa kanila. Hindi pa sila makarecover ng hindi pagbigyan ng PBA. Ilagay si Delta Pineda bilang governor ng Converge. Ngayon naman itong issue ni Mac Talio. Naisuspend daw ng 6 months ng PBA dahil sa nangyaring drug infraction kuno sa kanya noong nasa index pa siya naglalaro. Pero kataka-taka naman kasi itong si Talio ay naglalaro sa FIBA at 3x3 at cleared naman itong makalaro sa FIBA at pumasa naman sa mga test. Kaya mukhang ayaw talaga ng PBA na usbong itong mga bagong team at namakas. Talaga bang may politika sa PBA at yung mga unprecedented trades ng SMC at MVP Group ay okay lang. Pero mga maliliit na bagay sa mga rising team ay hindi pwede. Mukhang magiging issue na talaga ito ng PBA. Hindi talaga matutuwa ang Converge dito. Kasi ang 6 months na suspension meaning hanggang All Filipino Cup ay maaaring hindi nga makalarong itong si Mac Talio. Talong-talo talaga si Talio dahil dito mga paragoys. At itong Barangay Ginebra ay nakahanap na nga ng bagong import. At ito nga ang dating import ng Meralco na si Tony Bishop. Kinumpirma ito ni Coach Tim kahapon lang kaya daw ito napili ni Coach Tim dahil noong 2021 Governors Cup Finals ay nakalaban nga na Ginebra ang Meralco sa kung saan nahirapan nga itong si Coach Tim sa defensive setup para kay Bishop dahil sa pagka-creative scorer nito at sa height na 6'8", versatile nga ang import na ito. Averaging 25.5 points, 13.4 rebounds, 3.4 assists sa nakaraang 2021 Governors Cup. Talagang ibang klase itong si Bishop. Sabi pa nga ni Coach Tim dati sa finals na ibang halimaw din itong si Bishop kaysa kay Durham. Muntikan pa ang hindi makuha ng Ginas revision nito dahil maglalaro na sana ito sa isang Mexican ball club at last minute na nga nila ito natawagan para i-close ang deal. Inaasahan nga sa Lunes, October 30 ay makapag-practice na kasama ang barangay si Bishop. Mukhang top contender pa rin ang Ginebra, depende na lang sa adaptability at chemistry ng team sa bagong import nila. Shoutout nga pala kay Jun Apres, Amy Cruz,
at Jonas Love. Salamat sa suporta mga pare guys. At hanggang dito na muna ang ating nag-aatikabong sports balita. Kung bago ka pa sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe upang sortehin ka sa loto sa may kanto. At bahingin nilang ng balato kaysa mag-promote ako ng sugal sa channel ko. Mag-comment ka sa baba pare ko para ma-shoutout kita sa susunod na video. Peace out!